Naloko na mga boss, matchroom promoter na si Ed Hearn. Nananawagan ito na alisin sa listahan ng pound for pound si Naoya Inoue. Dahil daw yan sa pagdaking ni Naoya Inoue sa WBA Super Bantamweight mandatory na si Murodjon Akhmadaliev. Kung asaran lang din sa social media mga boss nandyan yung tumatawag kay Naoya Inoue na tartil o pagong. Habang tinatawag naman nilang laos si Casimero at kung ano-ano pa. Kaya masasabi natin mga boss na hanggang asaran lamang yan sa social media. Pero pagdating kay Ed Hearn mga boss na isang respetadong matchroom promoter na ang nagsasalita ng ganyan, may matinding dahilan at may matinding basihan po yan. Para po kasi sa mga hindi pa nakakaalam mga boss, na December 2023 pa naging undisputed champion si Naoya Inoue sa Super Bantamweight. Pero buhat noon ay isang mandatory pa lang ang kanyang nilabanan, yan ay si Luis Neri. Dapat nating maunawaan mga boss na isang pound for pound itong si Naoya Inoue. Tapos kumakana ito ng kalaban sa mas mababang rankings. Kaya hindi na nga po nakapagpigil pa si Ed Hearn mga boss, kinakailangan na raw mabaklas ang titulo nitong si Naoya Inoue. Sa ibang balita naman mga boss, marami nga po ang mga nagtataka kung bakit kasama ni Ye Jun Kim si Sean Gibbons sa laban nito kay BB Boy Naoya Inoue. Siyempre mga boss, isang matchmaker o agent itong si Sean Gibbons. Malamang isa si Sean Gibbons dyan sa nakikipagnegosasyon para matuloy ang laban ni Ye Jun Kim kay Naoya Inoue. Manalo man o matalo mga boss, may malinis na komisyon dyan ang matchmaker. At dahil dyan mga boss, may nababasa tayo ngayon sa social media na ipapakain din ako. Dito naman kay Wonderboy Martin. Ngayon naintindihan ko na kung ano ang plano sa akin ni Sir Sean. Ano sa tingin nyo mga boss, ipapakain din kaya si Wonderboy kay Naoya Inoue? Sa iba pang balita mga boss, may mga marites na naman ang mga nagpapakalat ng maling balita sa social media. Kung saan sinasabi nila mga boss na kinakailangan daw munang maging mandatory ni Casimero bago ito mapalaban sa isang champion. Pero napakalaking kalukuhan nga po yan mga boss dahil naging 3 Division World Champion na si Cuadro Alas Casimero. Di na kinakailangan ang katulad ni Casimero na pumila pa sa rankings. Kasi mga boss kung ang pagbabasihan pala magiging mandatory muna bago makalaban ang isang champion. Paano naman si TJ Doheny na hindi naging number 1 at hindi rin naging mandatory? Paano naman ang katulad nitong si Ye Jun Kim na hinugot lamang kung saang-saang lupalop? Paano naman si Aran Dipay na hindi mandatory pero pinatos ni Naoya Inoue?